Pag-usapan natin ang crimes against chastity, concubinage at adultery. Ano nga ba ang pagkakaiba ng concubinage at adultery? Alam niyo ba na sa batas natin sa Pilipinas, magkaiba ang krimen ng pangangaliwa. Depende kung si Mr. o si Mrs. ang nag-cheat. Let's talk about the Article 333 and 334 of the Revised Penal Code, concubinage and adultery. Unahin natin ang adultery. Sabi dito, this is the crime committed by a married woman who has a sexual intercourse with a man who is not her husband. Sino ang gumagawa nito? Committed by a married woman. This is a crime committed strictly by a married woman o si Mrs. na nakipagtarik sa lalaki na hindi niya asawa. Co-accused, her paramour, or male lover who knows she's married. So, sino ang pwedeng makakasuhan? Dalawa sila, si Mrs. at syempre ang kanyang paramour o yung male lover niya. Pero take note, dapat alam ng lalaki na may asawa na si Mrs. para madamay siya sa kaso. The threshold, o ano ang threshold o basihan? A single act of sexual intercourse is enough. Ito ang matindi. A single act sexual intercourse is enough. Isang beses lang na napatunayan, pasok na agad siya sa adultery. Ano naman ang parusa nito? The penalty is prison correctional o 6 months and 1 day to 6 years. So, 6 na buwan at isang araw hanggang sa 6 na taon. Yan ang adultery. So, ang tandaan natin sa adultery, dapat kasal si babae at nakipag-sexual intercourse siya sa lalaki na hindi niya naman ito asawa. Punta naman tayo sa concubinage. Ano naman ang concubinage? Sabi dito, ang concubinage, this is the crime committed by a married man who cheats on his wife. However, simply having a mistress or having one-night stand is not automatically concubinage. So, tignan natin. So, it is committed by a married husband. So, ang gumagawa nito ay ang married husband o si Mr. na nagtaksil kay Mrs. Ang co-accused niya ay his concubine, si mistress. So si mistress kasama ang kanyang si Mr. kasama ang kanyang concubine o ang tinatawag nating mistress o kabit. Pero guys, may catch dito. Sabi sa batas, simply having a mistress or having a one-night stand is not automatically concubinage. Mas mahigit ang requirements para mapatunayan to kumpara sa adultery. Diba? Parang ang unfair? Joke lang guys. Dapat pumapasok ito sa alinman sa tatlong particular na paraan. Ano itong the three specific modes? So ito yung alternative elements. So number 1, keeping a mistress in the conjugal dwelling. So una, dinadala o kinukupkup ni Mr. ang kabit niya sa mismong conjugal dwelling. Ibig sabihin, sa bahay kung saan sila nakatira ng legal na asawa niya. Parang ang kapal naman ng mukha nun, di ba? Pangalawa, cohabiting with her in any other place. So, cohabiting with her in any other place, ibig sabihin, nagsasama o nag-live-in sila sa ibang bahay o kondo. Pangatlo, having sexual intercourse under scandalous circumstances. So dito naman, yung bang hindi na nahiya at babalandakan niya talaga sa publiko ang kanilang relasyon. So parang pinagpapalandakan o parang proud na proud pa siya na isinasa publiko ang kanilang relasyon. Okay? So ito ang pagkakaiba ng adultery at concubinage. So punta tayo dito sa senaryo. So ano nga ba ang sagot dito? So syempre, babasahin ko po muna. Marco leaves for a 3-day business trip to Cebu. The following evening, Elena invites Julian over to her and Marco's apartment for dinner. They drink wine, and as the night progresses, intimacy develops between them. Elena and Julian willingly engage in sexual intercourse in the marital bed. The next morning, Marco returned home early from his trip to surprise Elena. He walks into the bedroom and finds Elena and Julian in her bed together. So sa tingin niyo dito, sa senaryo nito, ano ang magiging sagot? So titingnan muna natin kung sino ang nag-cheat.
So kung makikita natin dito, ang nag-cheat ay si Mrs. si Elena. So binanggit na si Elena ay may asawa at yung asawa niya na yun ay si Marco. At ginamit pa ang ang katagang ginamit pa ang katagang marital bed. Marital bed at yung Marcos apartment sa apartment pa ni Marco. So yan. So ayon sa batas na sa Article 333 o adultery, ang adultery ay krimen na ginagawa ng isang married woman na nakipagtalik sa lalaking hindi niya naman asawa. So ang hindi niya asawa dito si Julian. Married naman si Elena. Ang asawa niya si Marco. So titignan pa natin yung possible answer dito. Kung magiging adultery nga ba siya. So isang beses lang nakipagtalik. So a single act ay sapat na, di ba? According sa element ng adultery. So sa senaryo na dito, umalis si Marco ng para sa 3-day business trip. Kinabukasan, inimbitahan ni Elena si Julian at doon nangyari ang pagtatalik. So, willingly engage in sexual intercourse. So sa batas, gaya ng nasabi natin kanina, ang threshold sa adultery ay isang beses lang, kahit isang beses lang. Hindi na kailangan na nag-live-in sila o paulit-ulit na gawin. So isang beses na nakipagtalik si Elena kay Julian habang kasal siya kay Marco. Kaya sapat na yon para magkasala siya ng adultery. Okay, titignan pa natin ang possible na magiging dito. So sabi dito, kaya kung titignan natin dito, hindi siya pwedeng maging concubinage, di ba? Kasi sa concubinage, ang krimen ay married husband. Si married husband ang magiging krimen, ay magiging ang nagkasala kung concubinage ang pag-uusapan natin. So dahil ang asawang babae na si Elena ang nagtaksil, kaya ito magiging adultery. Kaya ang sagot sa senaryo na dito ay adultery dahil ang nagkasala ay si Elena na kasal kay Marco. Yan, adultery ang sagot. Ano naman ang magiging sagot dito sa senaryo? So basahin natin, David and Clara's marriage has been strained for over a year. Instead of working things out, David rents a separate apartment in their neighboring town. He moves Fiona into this apartment, pays her rent, and buys her groceries. David spent 4 nights a week staying at the apartment with Fiona, introducing her to the neighbors as his legal wife and openly living with her as a couple. Clara eventually discovers the apartment and finds out that David and Fiona have been living together under the same roof as his husband and wife for the past 6 months. Sa tingin nyo, sa senaryo na ito, ano ang magiging sagot? Concubinage ba o adultery? Comment down your answer.